At amen, pumasok na nga yung month of August. Amen, parang napakabilis lang ng panahon na lumipas. At ngayon ay August na, parang January pa lang nung nakaraan, Brother Dan. At ngayon ay nag-start na naman tayo ng August, first Sunday ng August. At ito ay puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. Amen. At nung July 31 nga ay amen, merong mga blessing na dumating, merong mga blessing na binigay ang ating Panginoon. Amen. Lalo na sa pamilyang Tena. Amen. Kila Brother Josh and kay Sister Pau na isinilang si Sister Shalom Ahaba. Amen. Meaning peace and love, mga kapatid. Amen. At blessing ito sa pamilya and also sa ministry, mga kapatid. Dahil, amen, kung ano ang binigay sa atin ng ating Panginoon, amen, na nawa ay gamitin siya sa ministry at magkaroon ng takot sa ating Panginoon. Amen. Dahil iisa lang naman ang purpose nating lahat, mga kapatid, kung bakit tayo isinilang sa lupang ito, kung bakit tayo nandito. Amen. Para luwalhatiin ng ating Panginoon. Ipakita, amen, ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. At amen, sa mga lumipas na araw, napakaraming blessing. Si Sister Luz ay nakabalik na ng Hong Kong. And also, amen, doon din sa mga amen, nag-celebrate ng birthday at wedding anniversary. Amen. So, gusto ko munang batiin yung mga nagkaroon ng wedding anniversary nitong mga nakalipas na araw. Amen. Nung August 1 ay wedding anniversary, happy wedding anniversary kay Brother Joben at kay Sister Leslyn. Amen. God bless you, mga kapatid. And nung August 4 naman, amen, ay wedding anniversary din nila Brother Richard and Sister Elsa. Amen. So, God bless you, mga kapatid. Amen. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay ibuhos, amen, sa inyo at sa inyong pamilya. And also, belated happy birthday, amen, nung August 5, kahapon pala, birthday ni Brother Weng. Amen. God bless you, Brother Weng. Amen. Nawa ay pagpalain ka pa ng Panginoon at gamitin ka sa ministry. Amen. At amen, ibuhos ang lahat ng pagpapala at marami pang birthday na darating sa buhay natin. Amen. At also, advance happy birthday, amen, sa August 10 kay Sister Luz. Amen. God bless you, Sister Luz. And sa August 12 naman, si Sister Let. Amen. God bless you, mga kapatid. And, amen, nahuli yung August 9 pala ay birthday din ni Sister Babes. Amen. At amen, talagang kung alalahanin natin ay talagang grabe din ang ginawa ni Sister Babes sa ministry, kaya hindi na din siya mawawala, Sister Sean, sa mga usapan, amen, sa mga lalong-lalo na sa anniversary natin, mga kapatid. Kasi amen, yung anniversary natin, ano yun, mga kapatid? Ito yung kagalakan natin, ito yung anniversary ng church natin. At ang pinag-uusapan dito, hindi iba kung hindi yung mga taong nagse-celebrate ng anniversary. Kaya ang pagkikwentuhan doon, it's all about the ministry of our church. Amen? Of the Capstone Ministry, Ligaw. Amen? Kaya sa araw na ito, mga kapatid, kaya ginagawa natin itong espesyal dahil para sa atin to. Amen? At lalo na sa lahat, ito ay para sa ating Panginoon. Amen? And also, gusto ko ding batiin yung ating mga naka-live sa oras na ito. Amen. Si Sister Edna, Sister Maye, Brother June, Campus, Sister Gemma, Brother Junior Florante, at yung mga iba pang manunood ng live natin, kung saan man umabot, yung pag-share at yung pakikinig, nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon saan man tayong dako ng mundo. Amen. So good morning sa inyong lahat. At amen, sa araw na ito, mga kapatid, ay napakaganda ng ating topic for today dahil
ito ay tumutungkol sa ating panahon at marami tayong natututunan sa ating journey. Amen? Sa ating lakad sa lupang ito. Amen? Kaya nga sabi ko nung nakaraan ay tayo ay mga taong manlalakbay. Amen? Ibinaba tayo para maglakbay, mag-experience tayo ng mga bagay na wala sa eternity. Amen? Experience natin yung pagluha, Brother Dan. At also to overcome yung mga bagay na mga pagsubok na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya yung iba na may misinterpret yung naglalakbay tayo dito, i-experience yung lahat ng bagay sa mundo. Hindi yung mga makamundong bagay, but yung ginawa ng Panginoon nung bumaba siya dito sa lupang ito, na nag-sacrifice siya, mga kapatid, para sa atin. Amen? What is eternal life? It's living for others. Amen? And also, amen, kaninang umaga pala ay umuwi din, galing Manila, si Sister Nel. Amen. God bless you, Sister Nel. Amen. Matagal ding. Kailan yung huling nandito ka? July 9. So, almost 1 month. Amen. So, welcome back, Sister Nel. At pagpalain ka ng Panginoon. Amen. At, amen, sa araw na ito, mga kapatid, yung ating message ay, sabi nga dito, ang tinutukoy natin dito palagi ay ang ating Panginoon. Amen. Nakasentro ang lahat para sa ating Panginoon. Last Sunday, ano nga yung title natin? Amen. So, yung purpose in our heart. Amen. So, kung last Sunday, kung paano ni Daniel iningatan yung kanyang puso, Brother Dan. Iningatan yung kanyang pagkatao. Iningatan yung kanyang ministry. Iningatan niya yung kanyang purpose. Amen? Iningatan niya yung buhay niya para sa Panginoon kahit na napapaligiran na siya ng napakaraming sirkumstansya at napakaraming mga hindrances o mga sagabal nitong worldly things. Amen? Biro mo si Daniel, pinaikutan sila ng mga unbeliever, pero nanindigan pa rin sila sa katotohanan doon sa faith na meron sila sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang ating Panginoon ay mas nagkaroon sila ng, Brother Dan? Blessing, greater blessing na ibinigay sa kanila ang ating Panginoon. Amen? Biro mo, mas matalino pa sila ng 10 times doon sa mga wise men doon sa Babylonia. Kaya nga nagustuhan siya nung hari, Brother Dan, si Daniel. At anong nangyari sa kanya doon? Dahil walang makapag-interpret nung dreams nung hari. Amen? Walang iba, kahit yung mga Babylonia, yung pinakamatatalino, pinapupunta na nung hari, walang makapag-interpret. Amen? Isa lang nakapag-interpret, yun ay si Daniel. Amen? At binigyan siya ng gift ng ating Panginoon. Amen? Kagaya sa atin ngayon, ay binigyan din tayo ng kakayahan ng ating Panginoon, ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa lahat ng bagay dito sa lupang ito. Amen? At ngayon sa Sunday, mga kapatid, ay, amen, amen. At itong Sunday, mga kapatid, gusto kong buksan yung ating scripture sa Revelation chapter 3 verse amen. Revelation chapter 3 verse 21. At sundan nyo ako sa Tagalog, mga kapatid. Amen. So, sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 21, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne." Amen? So, palagi natin itong napapakinggan, mga kapatid. Amen? Kumbaga, sabihin mo nang gawin mo na itong memory verse. Amen? Amen? So, gawin na natin itong memory verse. Amen? Gusto ko nga, pag Sunday, meron tayong memory verse, mga kapatid. Amen? Kasi ito ay part ng ating buhay. Ang Bible ay part ng ating buhay. Ang Word of God
ay part ng ating buhay. Amen? Dito tayo lumalakas. Kaya sabi nga doon, nung nakita ko yung memory verse dati nung mga bata pa kami, amen, every Sunday, ay require kaming magkaroon ng, ano yon, memory verse. Amen? Sinong naka-experience na mag-recite ng memory verse? Amen? Tayo noon. At gusto ko ibalik yun mga kapatid para sa ating lahat. Amen? Yung magbibigkas ka, to him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne. Noon nga, iniisip ko yung Amen. May bibiglang kumanta mga kapatid. Amen? So, amen. Saan yun? Hindi ko makita. Amen? So, no, every Sunday noon, ang iniisip ko ay, nung bata pa ako, ang gusto kong memory verse, yung pinakamaiksi. Amen? Bakit mga kapatid? Dahil yun ang madali, Brother Jos, yung Jesus, ano yung pinakamadali? Yung Jesus, ang Diyos ay umiyak. Amen? Pinakamadali, mga kapatid. At sabi ko, magandang bagay yun kasi bata pa, nasasanay ng ating isip na magbasa. Maghanap ka ng pinakamaikti. Ang gagawin mo naman ngayon, maghanap ka ng pinakamaiksi. So, ang dami mo nang nabasa dahil naghahanap ka ng maiksi, Brother Dan. Pero isang way yon para ma-memorize mo. Amen. Yung bawat, sabi nga dito, bawat word doon sa Bible. Amen. Kanino nga yun? Brother Weng, kila Pastor Joy, every Sunday lahat ng kapatiran mayroong memory verse. Kaya pag pumunta ka doon, ngayon pa lang sinasabihan ko kayo, mag-prepare kayo dahil pag pumunta kayo doon, kailangan meron kayong memory verse. Amen? Sinong may memory verse na? Amen. So siguro next Sunday, umpisa natin, Brother Dan, mas maganda. Amen. Bago tayo mag-start ng preaching, magkaroon tayo ng memory verse. Amen. Dahil magandang bagay ito mga kapatid. Amen. So, to him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. Amen. Isa na to sa memory verse. Sabi dito, even as I also overcome, and I'm set down with my Father in His throne. Amen. So, napakaganda mga kapatid. Dahil sa mga nagtatagumpay, sa mga mananagumpay, ay sabi dito ng Panginoon, I will grant to sit with me in my throne. Amen? Sa trono ng ating Panginoon. Amen. Even as I also overcome. So, ang ating Panginoon ay nag-overcome din, mga kapatid. Amen? Sinong naniniwala na ang Panginoon ay nag-overcome din? Amen. Nagkatawang tao siya, bumaba siya dito, at kagaya nga natin, nasasaktan din ng ating Panginoon. Kung ano ang nararamdaman mo ngayon, amen, ganun din ang nararamdaman ng Panginoon kasi naging tao siya, mga kapatid. Kaya nga yung memory verse na Jesus wept. Amen? Umiyak ang Diyos. Bakit umiyak? Biro mo, imposible na. Umiyak ang Diyos. Amen? Kasi nga, dahil ang Diyos ay nagkatawang tao, mga kapatid, nasasaktan din ng ating Panginoon. Amen? Akala nyo ba yung sakripisyo niya doon sa krus ay wala siyang nararamdaman kahit anong tinutusok sa kanya? Walang nararamdaman, Brother Dan? Hindi. Amen? Masakit yun. Kung paano ka, kuduton ka sa nangani, labing sanit na. Katupang tusukon ka, kinabarabdan ka pa ng kung ununo, at magbuhat ka pa nung cross. Hindi basta-basta yun, mga kapatid. Iyan nga, magsagab ka sa naning tubig. Amen? Kadipisil na. Pero si Lord ay, nung nagkatawang tao siya, parehas din natin ang kanyang nararamdaman. Amen? Naraot man ganbut niya. Amen? Nakakasanit siya. Nagalop siya, Brother Dan. Amen? Kaya sabi nga dito, even as I also overcome. Sabi ng Panginoon, even kahit na ako ay nag-overcome din. Amen? And I'm set down with my Father in His throne. Amen? Anong naging gantimpala sa Panginoon? Dahil ginampanan niya yung purpose niya. Amen? Sinunod niya yung will
ng ating Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Ano yung gantimpalang ibinigay sa kanya? Sabi dito, and I'm set down with my Father in His throne. So, pinaluklok siya sa kanyang trono, Brother Jos. Amen. Napakaganda mga kapatid dahil sa bawat taong nag-overcome at nagtatagumpay, meron palang gantimpala sa mga taong nagtatagumpay, Sister Sayon. Amen. Pero mo, sino may mga pinagtagumpayan na dito? Amen. Natatanggap nyo na ba yung blessing na galing sa Panginoon dahil nagtagumpay ka? Amen. Sometimes, the way na yung realization mo, amen, na ganun pala yun. Amen. Noon, hindi ko alam yun, na ganun. Pero ngayon, ganun pala yun. Mas lalo ko nang naiintindihan. Kaya nga sabi nga ng mga matatanda, amen, ay papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Amen. Yung mga bata, meron silang mga nakikita, pero may mga bagay na hindi sila nakikita, na nakikita ng mga nakakatanda. Amen? Kaya nga, grabe na lang yung ating pag-iingat at grabe na lang yung ating pag-advise sa ating mga anak at ating mga kapatid dahil gusto mo na mapabuti siya. Amen? Sino ang gustong mapabuti ang bawat isa? Itaas yung kamay. Amen. God bless you. So, overcome at meron ding gantimpala na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Na alam ko na ibinibigay niya. Amen. Hindi naman buo agad, Brother Gabs. Amen. Pero in a different way, in a small way, na kailangan ma-appreciate mo yung mga bagay na yon. Amen. So, sabi dito sa first seal, Amen, 1963, sabi dito, left the Father's throne to take His own throne. Amen. Nung nagtagumpay ang Panginoon, saan siya pinaupo? Sa luklukan ng Ama. Pero nung nag-open na yung seal, amen, sabi dito sa first seal, left the Father's throne to take His own throne. Amen. Umalis siya doon sa luklukan ng kanyang Ama at umupo siya sa kanyang sariling luklukan. Amen. Sa kanyang sariling trono. At anong kaharian yon? Anong trono yung inupuan ng ating Panginoon? Mga kapatid. Amen. Yung mga believers. Amen. Tayo. Amen. Lumuklok ang ating Panginoon sa ating puso. Amen. Sa bawat isa sa atin, dahil nagtagumpay ang ating Panginoon, amen, sabi dito, He now has come forth from His intercessory work to claim His own throne. Amen. Saan daw galing ang ating Panginoon? Sa intercessory work. Amen. Ano nga yung intercessor? Brother Dan, ano yung intercessor? Yung tagapagpamagitan. Amen. Dahil galing siya sa pagiging tagapagpamagitan. At ngayon, ano daw yon? From His intercessory work to claim His own throne. Para daw ay i-claim niya. Amen. Sino yung claim ng ating Panginoon? Tayo. Amen. To claim His own throne, His redeemed subject. Sino yung redeemed subject? Tayo. Amen. The wife of Christ. Amen. Tayo yung pinili ng ating Panginoon na luklukan. Amen. Dahil sa tagal ng panahon na kanyang lininis ang kanyang mga pinili. Amen. Nagpapako ang Panginoon sa krus. Amen. Para lang sa ating kabutihan. Amen. Para darating yung panahon at ang panahon na yon ay ngayon na. Amen. Hindi kung kailan, but ngayon na. Amen, na ikaw ay luklukan ng ating Panginoon. Pag sinabing merong luklukan at may lumuklok, ano yan? Merong kingship. Amen, ang pwede lang lumuklok ay hari. Ang pwede lang umupo doon sa trono ng hari ay hari. Hindi pwede kung sino lang, mga kapatid, but a king.
So ano ang hinihintay ng buong mundo? Hari. Kaya nga sabi nga doon ng Panginoon ay naghari sa ating buhay. Amen? Siya ang hari. Amen? Ng lahat ng hari. Amen? So sabi dito, His redeemed subject, that's what He came forth from the throne to do. It is then that the lion-like creature said to John. So ito yung mga nakaraan nating nabuksan na yung leon, amen, na nakita ni John. Anong nangyari? Yung leon, ano siya dati? Lamb. Pagiging intercessor. Pagiging mediator. Amen? Pagiging tagapagpamagitan sa atin. Pero nung si John, nakita niya, leon. Amen? Came, see, watch now. Sabi dito, you're reading it. Amen? So sabi dito sa Laodicea Church Age, amen, sabi dito, in Matthew 4, wherein Jesus is tempted of the devil. Amen. Amen. Dahil nga kanina, mga kapatid, yung ating binuksan ay yung Revelation chapter 3 verse 21. Those who overcome. Amen. So tingnan natin dito sa Matthew 4 wherein Jesus is tempted of the devil. So ang Panginoon pala ay tinesting din na i-tempt. Ano ang tempt sa Tagalog? Subukin o gustong dayain ng dyablo, mga kapatid. Amen? Dahil nagkatawang tao nga siya eh. Vulnerable siya sa lahat ng sakit, Brother Dan. Amen? Pwede siyang magkasakit, pwede siyang masaktan, pwede siyang magutom, Sister Sayon. Kaya nung time na yan, ang devil ay kumilos din. Amen? At sinusubok niya ang Diyos. Amen? Kung ang devil sinubok niya ang Diyos, tayo pa kaya hindi niya subukin? Amen? Kaya pati tayo ay sinusubok din, mga kapatid. Si Job nga, na a perfect man, ay sinubok din ni Satanas. Amen? So ano nangyari? Jesus is tempted of the devil. So, tinempt siya, hindi siya natempt, mga kapatid. Iba ang natempt. Amen? Kasi pag sinabing natempt, nahulog siya doon. Amen? O sabi nga doon na ginawa niya yung bagay na yun, pero hindi. Amen? Sabi dito, Jesus is tempted of the devil. He overcame the personal temptation of Satan. So, ano nangyari sa Panginoon? Amen? He overcome. Revelation 3:21. Those who overcome, I will grant to sit with me in my throne. So ano nangyari sa ating Panginoon? He overcame the personal temptations of Satan by the word. Amen. So anong nangyari kay Jesus? Amen. Tinry siyang subukin. Amen. Ng dyablo. Pero nung sabi doon, hindi. Sabi doon, na-overcome ng Panginoon. Napagtagumpayan ng Panginoon ang temptation na ibinigay sa Kanya. Sa madaling sabi, hindi siya na-tempt, Brother Bench. Kasi maraming tao nagsasabing, na-tempt daw ang Panginoon. Hindi, tinempt. Iba yon. Amen. So, ano nangyari mga kapatid? By the word. Amen? He overcome the temptations of Satan by the word. Sa pamamagitan daw ng salita ng Diyos. Amen? Biro mo si Jesus nung bumaba siya dito. Anong tawag sa kanya, Brother Dan? Siya yung pinakauna sa race na ito, sa lahing ito. Amen? Ano ang tawag sa kanya? Siya ay God-man. Amen? Siya yung the person, amen? The person of Jesus Christ. Amen? Siya yung nagkatawang tao, God. Ano yun? So, yung, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Amen? So, anong nangyari sa ating Panginoon? He overcame Satan by the Word. Sa pamamagitan ng, ano yon, ng Scripture.
Amen? Nung si Jesus Christ ay bumaba dito sa lupang ito, nagbabasa din siya ng Bible, mga kapatid. Hindi porkit Diyos na siya, alam niya na ang lahat. Nung nagkatawang tao siya, patuloy pa din siya, mga kapatid. Amen? Sa pagbabasa at sa pagsisimba. Amen? Biro mo, si Jesus, kung siya na talaga ang Diyos, brother, hindi na dapat magsisimba, no? Amen? Pero ipinapakita niya na kahit gano'n ang kalagayan niya, patuloy pa din siya sa paggawa ng mga bagay na naaayon sa Scripture. Kasi yung mga pangako niya, kailangan niyang tuparin. Hindi niya kailangan baliin yun, mga kapatid. Ang gagawin niya ay kailangan niyang tuparin. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan ang Panginoon sa lahat ng kanyang gagawin. Dapat ngayon si Lord, ganito na lang para hindi na siya pinako sa cross. Ganun ang isip natin, di ba mga kapatid? Dapat ngayon. Kwinana siya na ni Lord sukamot niya, taning magkaruda na siya ng amin na kwan, taning di na siya nag-sacrifice. Pero sabi ni Lord, teka lang, wag. Amen? Kasi ang lahat ng ito ay naisulat sa Biblia, kailangan ng lahat ng ito ay mapulpil. Amen? Hindi dapat mapulpil, Brother Dan. Dapat ito ay kailangan magkaroon ng katuparan. Amen? Tingnan mo lahat ng nakasulat sa Bible. Nagkaroon ba ng katuparan? Yes. Amen? Yung pangalan nung Ama na nasa kamay, na nasa anghel. Sino yung anghel na yon? Si Gabriel, mga kapatid. So, ano yung pangalan na yon? Dumating yung panahon, nagkaroon ng katuparan. Ang isang birhen ay naglihi. Amen? O nagbuntis at nanganak ng, amen, ng isang bata na nagngangalang Jesus Christ. Amen. So, ano nangyari? Nagkaroon ng katuparan. So, ano nangyari, mga kapatid? Si Jesus nag-overcome Satan by the Word. Amen? Kailangan by the Word pa din. Amen? Kaya nung tinempt siya ni Satan, ginamitan niya ng mga Scripture, Brother Dan. Amen? Matibay na mga Scripture. Amen? Kaya na-overcome niya yung mga bagay na yon. Amen? May mga temptation na darating. Amen? Kailangan niyong i-overcome yung mga ganong bagay para kayo din ay bigyan ng gantimpala ng Panginoon. Amen? So, in each of the three major trials, amen? Biro mo yung mga major pa pala tayo, Brother Jos. May major trials. In each, sabi ni Brother Branham, in each of the three major trials that corresponded exactly to the temptation of the Garden of Eden. Amen? So, meron din pagtitempt sa Garden of Eden. So, anong nangyari doon sa Garden of Eden? Merong temptation nangyari at merong na-tempt. Kaya, nagawa ni Eva yon. Amen? Kaya, nag-start yung pagkahulog ng tao. Amen? So, sabi dito, the lust of the flesh. Amen? So, ano yung temptation na three major temptation ay binigay sa ating Panginoon ni Satanas? Dahil sabi nga, this is the most grandest of all ages. And this is the most sinful age. Amen? Sa lahat ng mga kapanahunan. Amen? Ngayon, ano ang nakikita nyo pwedeng gamiting temptation ni Satanas sa mga mananampalataya ng ating Panginoon? Amen. Sa tingin nyo, ano kaya ang gagamitin ni Satanas na temptation para i-tempt ang mga believers sa panahong ito? Sino makakapagbigay ng isang example na pwedeng gamitin ni Satanas? Amen, para i-tempt tayo. Marami, mga kapatid. Amen? Ano? Yung mga makamundong mga bagay. Amen. So ano yun? Kay Jesus, the same din sa atin. Amen. So each of the three major trials that corresponded exactly to the temptation of the Garden of Eden, the lust of the flesh. Isa na doon, anong temptation yon? The lust of the flesh. Ano ang lust sa Tagalog? Ang pagnanasa sa
laman. Amen. Kagabi. Ano kayo na yan mga young people kagabi? Amen. Anong meron? Merong lust of the flesh. Amen. Biro mo, pwede man silang mga nakakuan ka to, pero kuan na, Brother Diyos. Hindi mo nakita. Amen. Talagang dating di man pwedeng gibon, Brother Dan, pero nga na, ginagawa na. One of the temptation na ginagawa ni Satanas ay yung lust of the flesh. Amen. So, isa pa, the lust of the eye. Amen. So, lust of the eye. Ano yon? Ano yung lust nga sa Tagalog? Pagnanasa sa pamamagitan ng mata. Ano yung pagnanasa sa pamamagitan ng mata? Amen. Marami. Amen. Dapat niya magkakain man ako ni kanong manikan. Dapat niya ang one man. Amen. And the third one, and the pride of life. Kain palang pride, mga kapatid. Pride. So, ano yon mga kapatid? The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Amen? So, pride of life. Ano ka to? Amo ka di ka ko, paniniwala ko. Amen? Pag kinasanit mo, kung kakasanitan ko manika, abo ibaba sa pride. Dawa, kariparo ng kwan. Amen? Kay pan, sa pride ay makontrol na to. Amen? So, sabi nga dito, the pride of life, Jesus overcome by the word. So, ano nangyari? Jesus, nung nagkatawang tao siya, amen? Nung si Jesus ay nagkatawang tao, yung mga, tawag dito mga kapatid, yung mga pagsubok na darating sa mga tao, siya yung pinakaunang, ano yon? Yung pinakaunang, ano nga tawag natin yan sa panahong ito? Pinakaunang tinesting. Kumbaga, tinesting niya sa mga trials ni kading mundo kung kaya ba talagang pagtagumpayan. Amen? Si Jesus nagkatawang tao at tiningnan niya yung lahat. Grabe, umiyak din ang Panginoon, mga kapatid. Grabe ang pagsubok. Pero sa lahat ng bagay na yon, lahat ng pagsubok ay pinagtagumpayan niya. Kaya anong nangyari kay Lord? Tinesting niya muna ang lahat. Para tinitingnan niya sa darating na panahon kung kakayanin ba talaga ng isang believer na pagtagumpayan ang mga pagsubok ng buhay. Kaya sabi ni Lord, siya muna, nag-testing, at sabi niya, kaya. Amen? Sabi ni Lord, kaya ko nga kaya niyo man. Amen? Kung paano ko in-overcome yung temptation ni Satan, ganun din ang itinuturo sa ating way kung paano natin iiwasan at mapagtatagumpayan ang temptation ng buhay. Maraming temptation, araw-araw may temptation. Amen? Nandyan yung mga bagay na kamunduhan, mga kapatid. Amen? Na pag hindi natin nakontrol ang ating mga sarili, delikado. Kaya sabi ni Lord, read your Bible every day para matulungan ka kasi kung hindi ka nagbabasa ng Bible, delikadong matempt ka. Mga kapatid, kasi wala kang guidance na nanggagaling sa ating Panginoon. Lalo na kung hindi ka, Brother Dan, hindi ka naga-church. Amen? Pag hindi ka naga-church, di ka nakararangag. Amen? Ng mga bagay na pangangay po mo sa present na panahon. Amen? Sa presenteng panahon sa ating kinabubuhayan. Amen? Kinabibilangan, mga kapatid. So, anong mangyayari sa'yo pag hindi ka nagsisimba, hindi ka nakakarinig ng guidance sa Panginoon? Amen? Di mo narinig kung paano mo pagtatagumpayan kading temptation na nag-aagisay mo, wana. Amen? So, sabi dito, Eve fell to the personal temptation of Satan by
failing to use the word. Amen. So, ano ka to? By failing to use the word. Amen. Sa pamamagitan na, ano daw yon? Hindi paggamit ng salita ng Diyos. Amen. So, sabi nga dito mga kapatid, amen, Adam fell in direct disobedience to the word. Amen. But Jesus overcome by the word. So, tinuturuan tayo na by the word. Amen. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung paano natin ma-overcome ang mga trials. And right now, let me say, amen, that this is the only way to be an overcomer. Amen. Ito lang daw ang natatanging paraan para ikaw ay maging mananagumpay. Amen. Also, it is the only way you can know if you are overcoming. Amen. Ikaw ay tatagumpay. Amen. Because that word can't fail. Because ang salita daw ng Diyos ay hindi magbabago o hindi mawawala. Amen. So sabi dito sa Laodicean Church Age, amen, sabi dito, now then, there will be one person who will sit in the throne of the Lord Jesus Christ unless he has been living that word. Amen. So there will not be one person who will sit in the throne of the Lord Jesus Christ unless he has been living that word. Amen. Kaya kailangang isabuhay mo ang salita ng Diyos. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Sabi nito, it will be granted only to the word bride. Saan lang daw to iginagrant, mga kapatid? Sa word bride. Amen? Sa mga nobya ni Kristo. Sa mga pinili ng Panginoon. As the throne of the king is shared with the queen because she is united to him. Amen? Sa panahon natin ito, ano daw yon? Nag-unite na. Amen? Nagkaroon ng pagkakasal. At ikinasal tayo saan? Sa ating Panginoon. Hindi tayo ang naging ulo, mga kapatid, dapat ang ating Panginoon ang ulo. Siya ang, siya ang head. Amen? Kumbaga siya ang nagdidesisyon. Amen? Ng lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? So only they who are of that word, even as he is of the word, will share the throne. Amen? So pag nagtagumpay pala tayo, mga kapatid, maraming bagay ang ibibigay sa atin. Amen? Ang ating Panginoon. Amen? Kung ano man mga bagay ang gusto mo sa buhay mo, amen, hilingin mo sa ating Panginoon at ibibigay niya yan sa'yo. Amen? So mahalaga pala, mga kapatid, sabi nga doon, greater than Solomon is here. Sino yon? Pag sinabi natin, the greater is Solomon is here. Amen? Sino yon? Si Jesus Christ. Ang ating Panginoon. Amen? Siya lang ang, sabi nga dito, ang the best of the best. Amen? Siya ang pinaka-the best para sa atin. Amen? Kaya, sa panahon natin ito, nasa ang panahon na nga tayo, mga kapatid. Amen? Nag-open na yung seal. Amen? Dumating na ang Panginoon. At ang Panginoon, sabi natin, nag-reign na siya sa ating puso. Pag nag-reign siya doon sa pamamagitan ng pagiging hari. Amen? Ano ang sonship na mayroong hari? Son of David. Amen? So tingnan natin, mga kapatid. Amen? At pinamagatan ko yung ating message for today na tinatawag na the key of David. Amen? Sino ang may mga susi dito? Itaas yung kamay. Yung literal na susi, yung literal na susi. Susi ng motor, susi ng bahay, sino meron?
Itaas yung kamay. Amen. So, pag meron tayong susi, ano ang ginagawa ng isang susi? Mga kapatid. Amen. Ito ay nagbubukas. Amen. Pag wala kang susi ng motor, di mo man mabuksan ka to kahit ano pang susi ang gamitin mo, hindi mo mapapaandar ang motor. O pag umuwi ka ng bahay, kung ano dala mong susi, ilalagay mo doon at hindi naman fit talaga yun doon, hindi mo mabubuksan ang pintuan mo. Amen? So, sabi dito, the key of David, ang susi ni David. Amen? Sa madaling sabi, ano ang susi ni David? Ano ang sikreto ni David? Ito ay ang Panginoon. Amen. The key of David, which is the Lord Jesus Christ. Amen. So sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 7. Amen. And to the angel of the church in Philadelphia write, this thing saith he that is holy, he that is true. Amen. Sino tong he that is holy, he that is true? Amen. Sino to? Si Jesus Christ. Kaya sa umpisa pa lang, ipinapakita na kung ano itong susi na ito. Mga kapatid. Amen. To the angel of the church in Philadelphia. Pang ilang church yung Philadelphia, mga kapatid? Pang-anim. Amen. Laodicea, si Brother Branham. Amen. Yung pang-pito. Amen. Sabi dito, to the church in the Philadelphia write, these things saith he, that he is holy, he that is true. Amen. Sino lang ang true? Si Jesus. Sino ang holy? Si Jesus. Amen. Sabi dito, he that had the key of David. Amen. Ano yon? He that had the key of David. Na siya ang may hawak ng susi ni David. Amen. At ang susi na ito, mga kapatid, anong ginawa sa atin ng Panginoon? We are the steward of the mysteries of God. We are a partaker of the Word. Amen. Sa atin, irinibil ng Panginoon yung mga mystery. Itinago niya sa mga nakalipas na panahon. At ngayon ay irinibil ito sa kanyang mga asawa. Amen. Ang mga sikreto ay iriniribil lang sa mga asawa. Amen. Mga secret things, Brother Dan. Amen. So, he that had the key of David. Sabihin nga natin, key of David. Amen. Sabi dito, he that openeth and no man shutteth. And shutteth and no man openeth. Sundan niyo ako sa Tagalog, Revelation chapters 3 verse 7. Amen. Sabi dito, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Amen. Sa madaling sabi, yung kanyang siya na nagbukas at walang tao ang pwedeng magsara. Amen. And pwede siyang magsara at walang taong pwedeng makapagbukas. Amen. Kaya, itipon natin yung isang susi ng bahay. Pag ikaw lang ang merong susi nun, Brother Caps, ikaw lang ang pwedeng magbukas nun. Amen, Brother Dan. Ikaw may motor ka, di ba, Brother Dan? Kung ano yung susi na ilinagay mo doon, amen, kung ano yung tamang susi doon, mabubuksan mo yung motor, mapapaandar mo. Pero pag iba ang gumamit, kunyari si Brother Benjamin ang gumamit at ginamit niya yung susi ng motor niya, hindi pwede yon, Brother Caps. Amen? Pero kung na siya na nagbukas at walang sino man ang pwedeng magsarado at siya na nagsara at walang sino man ang pwedeng makapagbukas. Ibig sabihin, ang Diyos ang may hawak ng susi sa lahat ng bagay. At kung ano ang pagbuksan ng ating Panginoon, kaya niyang buksan ang lahat. Kahit ang puso natin, mga kapatid. Amen. Kaya nga, sabi nga doon, saan na itong key of David ngayon? Amen. He that had the key of David, nasa ating Panginoon. Biro mo ang binigay dito, mga kapatid,
na kung ano man ang buksan mo, amen, at kung ano man isarado mo, grabe yung authority ibinigay, mga kapatid. Amen? Na sabi nito, he that had the key of David, pwede niyang gawin ito. Pwede mong buksan yung mga achievements. Amen? Kung anong mga bagay ang pagbuksan mo, walang taong pwedeng magsara nito. Amen? Sabi nga natin, nasaan na ang ating Panginoon ngayon? Amen? Yung kapangyarihan na yon, amen, na ang Diyos lang ang merong susi na ganun, mga kapatid, ay ibinahagi sa bawat isa sa atin. Sa bawat mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, ibinigay ang kapangyarihang ito. Kung ano ang iyong pagsaraduhan, sasaraduhan din ng Panginoon. Kung ano ang iyong pagbuksan, bubuksan din ng Panginoon. Amen? Those that you are loved, that love you, amen, will be there. At kung sino man ang mga taong nag-curse sa iyo, ay i-curse din ng Panginoon. Kumbaga, kung ano ang meron ng Panginoon, meron din tayo. O kung ano ang meron sa kay Lord, ibinigay sa atin ang karapatang ito. Amen. Dahil ikinasal na tayo, mga kapatid. Ang mag-asawa, pag iningi sa'yo ng asawa mo yung susi, kailangan mo ibigay, Brother Dan. Amen. Kumbaga, yung lahat, amen, nung ikaw nag-asawa, lahat ng ari-arian mo, Brother Dan, ay ari-arian na din ni Sister Let. Brother Diyos, lahat ng minana mo sa iyong mga magulang, daan-daan, milyon-milyong hektarya ng lupa, nung napangasawa mo ngayon si Sister Pau, nung pinakasalan mo si Sister Pau, siya na rin ang nagmamay-ari ng lahat ng iyon. Ganun ba, mga kapatid, ang nangyari? Yes. Nung pinag-isa tayo sa ating Panginoon, itong key of David ay nasa atin na din. Amen. So kung anong mga pagbubuksan mo, bubuksan din ng Panginoon. Amen. So, next, amen, sabi dito sa Philadelphia, church age, he that had the key of David, siya, amen, na merong susi ni David. Amen. This beautiful praise follows and comes out of the preceding praise, he that is true. Amen. Sino nga yung he that is true? Si Jesus Christ. Sabi nga dito, Christ, the perfect realization. Amen. Ano yung sabi doon, mga kapatid? Christ is the perfect realization. Naintindihan nyo ba? Sa Tagalog, ang Diyos ang perpektong realidad. Amen. Christ is the perfect realization. Amen. Kumbaga na-realize mo na yung nagbibigay pala sa iyo pag amen, parang ganito 'yon, mga kapatid. Yung pagka December, amen, sa Amerika ang ginagawa ng mga tatay, merong may Christmas tree. At yung mga bata, meron silang yung parang ano tawag doon? Sister Sayon? Medyas. Medyas. Isinasabit nila yon at pagka kinaumagahan ng kwarto, pagtingin nila, merong mga regalo doon. Amen? Yung ibang mga Pilipino, inadapt yun. Amen? Naglalagay doon. At pag tinignan mo, meron niyang regalo. Brother Gabs. At nagbibigay sa iyo. At dumating yung panahon, na-realize mo, nagkaroon ng perfect realization, na ang gumagawa pala ng lahat ng bagay na yun. Akala mo si Santa Claus, akala mo kung sino. Amen? Na-realize mo ang lahat ng bagay na ang gumagawa pala nun, yung tatay mo. Kaya siya yung perfect realization. Baga yung tatay mo ang perfect realization. Siya ang nagpapaaral sa'yo, siya ang nagbibigay sa'yo, siya ang nagpo-provide sa'yo. Amen? Pero yung perfect realization nun,
sa oras na yon, yung tatay mo. Which is, sabi nga dito, Christ, the perfect realization. Si Kristo daw, ang perfectong realization ng lahat ng bagay sa Biblia. Ibig sabihin, pag true, hindi yan merong false, merong mali, hindi. Yung true, kumbaga siya yung pinaka-perfecto. Amen? Siya yung fullness. Kagaya sa Bible, mga kapatid, ano yung tinatawag doon na siya yung anti-type. Amen? Siya yung anti-type. Kasi sa Bible, puro tipo, mga kapatid. Amen? Puro tipo ng ating Panginoon. Ano yon? Yung mana. Ano yung mana? Tipo ng ating Panginoon. Ano pa sa Bible yung mga type? Yung bato. Na ang perfect realization ay ang ating Panginoon, Brother Matt. Amen? Si Noah, ang perfect realization, the ark. Sino yon? Si Jesus Christ. Nung panahon ni Moses, the perfect realization, ano pala yon? Si Jesus Christ din. Mga tipo lang sila ng Panginoon, Brother Jos. Pero sa panahong ito, the perfect realization is Jesus Christ. Amen. The center of all, of all things. Amen. Ang lahat ng bagay. Sino ang sentro? Si Jesus. Sa science, sino ang sentro ng lahat ng bagay? Amen. Sa science. Amen. Hindi pa nila makita kung ano talagang pinakatotohanan, Brother Dan. Hanggang ngayon, pinapatunayan nila na ang Diyos, hindi kinanait ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kusa na lang na tumubo yung mga, amen. Pero tayo, ang paniniwala natin, si Jesus ang creator ng lahat ng bagay. Which makes Him the center of all. Amen. So, siya yung perfect realization, contrasted with partial realization. Amen. Mayroong mga partial realization, Brother Jos. Amen. Yung mana, amen, na kinain ng mga, ng mga Israelita doon sa ilang distortion, timitipo yon kay Jesus Christ. Pero pag maghanap ka pa ng mana ngayon sa panahong ito, ituturo ka na kanino? Kay Jesus Christ. The rock, kay Jesus Christ. The ark, kay Jesus Christ. Puro lang tipo yun, mga kapatid. Lahat ng pumasok sa arka, maliligtas. Sa panahon natin ngayon, na perfect realization, lahat ng tumanggap sa Panginoon ay maliligtas. Yun ang perfect realization. Lahat ng hindi tumanggap sa Panginoon, hindi maliligtas. Amen. Lahat ng hindi pumasok sa arka, malulunod. Hindi maliligtas. Lahat, sabi nga ni Brother Branham, lahat ng humihinga ay namatay. Nung panahon, nung flood, Brother Dan. Kaya kung nagangas ka nung panahon na ito, di ka nakalag sa arka, guran ka, sigurado. Amen. So, the perfect realization is Jesus Christ. Amen. Siya yung fullness. Siya ang anti-type. Siya ang tumitipo sa lahat ng sinasabi sa Bible, mga kapatid. Amen. So, contrasted with the partial realization. Here it is, Moses was a prophet of God. Amen. Si Moses daw ay siya? Propeta ng Diyos. But Jesus, like unto Moses. Amen. Kagaya daw ni Moses, was the prophet of God. Amen. David, a man after God's own heart. Amen. Was king of Israel. Si David daw ay hari ng Israel. But Jesus is the greater David. Kaya sinasabi natin, the greater than Solomon is here. Meron din pala greater than David, Brother Dan. Greater than David is Jesus Christ. Amen. Kaya nga, sabi nga doon, kung hindi mo makita sa bawat salita ng Biblia ang Diyos, anong gagawin mo? Ulitin mo, basahin. Amen. Hanggang makita mo ang Diyos. Amen. Kaya lahat ng tumitipo sa Biblia ay ang Panginoon. Amen. So sabi dito,
Jesus is the greater David, King of kings and Lord of lords. God, very God. Now David was born of the tribe of Judah, out of whom no priest came, yet he ate of the shewbread served for priest. Amen. So next, sabi dito sa Isaiah 22 verse 22. Amen. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. Amen. So, the key of the house of David, amen, will I lay upon his shoulder. Saan daw ilinagay itong susi ni David? Mga kapatid, hindi naman ito isinuot na nakalagay, hindi lang nakalagay sa bulsa, kung saan. Saan daw nakalagay mga kapatid? I-place ito, ayon sa ating scripture, ano yon? Sa kanyang balikat. Bakit sa balikat, mga kapatid? Amen? So sabi dito, so he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. Sabi dito, and the government shall be upon his shoulder. Amen? So, ilalagay daw ang government, ang pamamahala sa kanyang balikat. Kaya nga pag may kinakasal mga kapatid, ang lalaki, saan ilalagay yung, ano ba yung ilalagay dito sa, yung babae, takip sa kanya. Amen? Nakatakip sa kanya. At yung sa lalaki, saan nilalagay, Brother Dan? Sa balikat niya. Para ang natitirang ulo yung sa lalaki. Amen? So sabi nito, and the government shall be upon his shoulder. But what does this mean? So ano daw ang ibig sabihin nito? The answer is this. The praise government upon his shoulder came from the wedding ceremony of the East. Amen? Sabi ni Brother Branham, came from the wedding ceremony of the East. Sa pamamagitan daw ng kasalan na ginaganap sa East. Ano ibig sabihin ng East? Itong part ng Asia, mga kapatid, East. Amen? Kasi merong mga iba-ibang way ng pagkakasal, Brother Dan. Brother Richard. Amen? May iba-ibang way ng pagkakasal sa ibang bansa. Yung ibang bansa nga, pag nakikita mo pag kinakasal ang isang babae, ano yon? Lalo na pag sa Amerika. Amen? Anong ginagawa? Nakita nyo, pagka kinakasal, yung dito, mga kapatid, ano yon? Yung veil, ay yung dito sa babae, yung ano niya, nakalagay? Veil ba yon? O veil. Sa Amerika, pag kinasal ng babae, wala na paano yan? Amen? Tingnan nyo, pag magkasal sila, nakabukas na yan, yun, bubuksan pa lang pagka naikasal na, Brother Dan. You may kiss your wife. Amen? Sa kanila, bukas na. Amen? Kung ano, lantad na. Amen? Pero kay Lord, iba mga kapatid, sabi nga doon, ito ay itinago niya. Amen? Hindi niya ipinakita. Sikreto ng Panginoon kung sino yung kanyang mga pagkakasalan. Hindi matagal ng panahon, nakita na agad kung sino yung pagkakasalan. Wala nang mystery. Wala na yung mga bagay na itinago ang Panginoon. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, in-example niya ito sa kasalan sa East. Tayo, mga Eastern people tayo. Mga kapatid. Amen? Sa East, baga kita kang Pilipinas, yung inangal sa ito, the Southeast Asia. Amen? Southeast Asia. Kaya, kan kasalan sa ito, unong ato, nakapandong, saka mo sa naman kita, so kwan, amen? Kaya nga sa mga Brother Richard, sa mga Muslim, amen? Ang mapapangasaw, makikita mo sa nakadto pagka kasal na kamo. Brother Dan, amen? Makita mo kan puros, kwan, Brother Richard, amen? Puros nakaputos kan. Amen? Makikita mo sa mapapangasawa mo, pagka ikinasal na ka mo, Brother Dan, pag napangasawa mo na. Amen? Kaya di ka man makapipili. Sumagayon nga ka mapapangasawa. Kung mapili mo, ay, di nga magayon ka di. Nakikita ko sa mata. Amen? Kaya pagkakasal mo, amen? Sumagayon. Amen? Pero, ang makatukit ng mga kapatid Amen? So, may veil. Sabi ni Brother Branham, from the East, when the bride has been committed to the groom,
Kay Juan daw ang bride, committed ka sa groom, sa mapapangasawa mo. Amen. Dapat committed ka, mga kapatid. Kaya kan buhay na to, di ta ipagtaw kung kisay. Di ta ipagtaw, i-commit kung kisay na tao. Dapat ingatan mo man na maingatan niya sa commitment mo. Napaka-importante ni kan. Kaya kung mga unbeliever man sa mapapangasawa mo, mapakuan mo, kadipisit, i-commit kan buhay. Amen. Ta dapat, kan commitment ni kan buhay, amo na kan susundon mo, mga kapatid. Amo na kan susundon ninyo. Kung uno kan mapangasawa, sabi nga ni Brother Richard, kung uno kan mapangasawa mo, amen, di mo na kan pwedeng i-rewind o iuli sa pamilya. Di kan pwede kay Lord. Amen. So sabi dito, when the bride has been committed to the groom, she takes off her veil. Amen. And place it over the groom's shoulder. Amen. Ibinatang sa shoulder ng groom, which is Jesus Christ. Amen. She takes off her veil and place it over the groom's shoulder, signifying that not only is she under his dominion, amen, that she has transferred her rights to him. So, ano mangyayari sa atin, mga kapatid, nung ikinasal daw tayo sa Panginoon? Tayo ngayon ay under his dominion. Tayo ay nasa kanyang pangangalaga na ngayon. Kaya hindi na pwede yung kagustuhan mo ganito, ganyan. Sabi ni Lord, sabi ng asawa mo, hindi kan pwede. Amen. Kinasal na kitang duwa. Di na kan pwede. Tabi. Amen. Under his dominion that she has transferred her right to him. Ano ka ito, mga kapatid? Ilinipat niya na sa inyang karapatan, Brother Richard. Amen? Ilinipat mo na sa mong karapatan sa inya. Amen? Kaya napaka-importante ni kan mapapangasawa pala na to. Takan karapatan mo, itataw mo sa inya. Nya pauno kung naitaw mo sa nasa buyong-buyong, kung uruno sa nayan, ito mo itataw sa karapatan mo. Amen? Sa mo, nalabi ka gwapo ni kan. Pero abot kan panahon, magiging labing kanos na ni kan. Na labing kanos kan ugali. Kaya kung kang karapatan mo, maitaw mo sa inya, kawawa ka. Pero kung believer kan, amen, nilalanikan si Lord, da ka problema. Amen. So anong sabi dito, mga kapatid? Transfer her rights to him that he is the head. Amen. Na siya kan payo. Amen. Siya kan payo ni kan sa dabaloy. Amen. Sabi dito, but also that bears the responsibility and the care and that he and he alone. So ano din magkakaroon yung ating asawa? Magkakaroon siya, amen, ang ating Panginoon ng responsibilidad at pag-aalaga sa kanyang asawa. Kaya tayo ay pinangangalagaan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, marami siyang ayaw. Amen? Ang Panginoon maraming ayaw. Amen? Wag ganito, wag ganyan kasi mapupunta ka lang sa ayaw niyang magkamali tayo. Amen? Sabi dito, and care and that he and he alone, no one else, no other man, no other power, na ano nga ito? Da ka na ibang lalaki pang susundon kung hindi ka nasawa mo. Kan mundo bagakitan mo kan ang mga palabas ngayon, pira kan mga Brother Dan. Amen, may asaway din, may asawa ito, may kung sisay-sisay. Mga kapatid, kaya sabi nga doon, ang susundin lang natin ay ang ating Panginoon. Jesus Christ. Tayo nga ang tawag sa atin, the bride, the wife of Jesus Christ. Sino ang asawa natin? Si Jesus Christ. Kaya siya ang masusunod sa lahat ng plano natin sa buhay natin. Ang plano mo ay hindi mo na sariling plano. Amen? Kapag nag-asawa ka na, ang plano mo ay kailangan malaman ng asawa mo.
Kung ano yung plano ng asawa mo, yun din ang magiging plano mo. Amen. So, sabi nito, other power has any right and responsibility. So, responsibility din tayo ng ating Panginoon. Amen. Sabi dito sa Philadelphia, amen. Sabi dito mga kapatid, and that, beloved, is the key of David. God being sovereign. Amen? Sovereign. He foreknew by divine decree exactly who would be His bride. Amen? So, nikadto pa, sabi nga doon, God being sovereign, He foreknew. Alam niya na kung sino ang kanyang magiging nobya o kanyang magiging asawa. Amen. Sabi nito, He chose her. Sino? Sino ang pumili? Ang Diyos ang pumili. Amen. Sabi nito, she did not choose him. Di man kita ka nagpili sa inya. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Kung hindi, Siya ang pumili sa atin. Amen? Ano yun? John 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you that you may bear fruit. Naalala niyo yun mga kapatid, John 15:16? Napakaganda nun. Hindi tayo ang pumili sa Kanya kung hindi Siya ang pumili sa atin. Amen? Kaya kung ikaw ka para pupursiging nagpili sa Inya, hindi yun magiging, hindi yun karapat-dapat. Amen? Kailangan ikaw ay pinili ng Diyos. Amen? So, sabi dito, amen, she did not come on her own. He died for her. He washed her in His own blood. Pero mo noon pa pala, pinagsakripisyohan na tayo ng Panginoon. Kaya nga grabe yung sakripisyo ni Lord sa atin. Amen. His own blood, He paid the price for her. She belongs to Him and to Him alone. She is wholly committed to Him and He accepts the obligation. He is her head. Kaya obligado din ang Panginoon na i-provide ang pangangailangan natin. Sigurado yan. Amen? Dahil hindi naman tayo ang pumili, Siya ang pumili sa atin. At ginawa niya tayong asawa, kaya Siya ay obligadong ibigay din ang nararapat para sa atin. Amen? Sabi nga doon, ang pangako ng Panginoon ay hindi kailanman mapapako. Amen. So, sabi nga dito, He is her head, for Christ is the head of His church. And Sarah called Abraham, Lord, even so the bride is happy that he is her Lord. He speaks and he obeys, for that is her delight. Amen. So next, the key of David was not David the king of Israel, of all Israel, and is not Jesus the son of David according to the fact that He will sit upon the throne of David in the millennium and reign and rule over His heritage. Amen. Sabi nito, surely, so the key of David signifies that it is Jesus who will bring the millennium. Amen. Sino daw ang nagdadala ng millennium? Si Jesus Christ. Amen. Kaya kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi natin pwedeng pangunahan. Kung dalhin niya ngayon ang millennium sa buhay mo, sabi nga doon, sino ka para harangan mo ang Panginoon sa kanyang plano, sa kanyang kagustuhan? Amen. Kaya nga, kung nasa ng Diyos, nandun din ang lahat. Amen. Nasa iyo na din ang lahat. Amen. So, sabi dito, the key of David. Pero mga kapatid, ano yon? Yung kanyang pagbubuksan, amen, walang sino mang makakapagsarado. Yung kanyang isasarado, walang sino mang makakapagbukas. Amen. Nakita natin na si Jesus, amen, in every
time, in every dispensation of time, laging presente ang Panginoon sa sabi nga doon, yung pagbabago ng panahon. Siya ang nagbubukas ng bagong dispensation ng panahon. Kaya tayo ay sumusunod lang doon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi tayo, pinipilit natin na tayo ay magbukas ng bagong dispensation of time. Hindi ganon, mga kapatid. Tayo ay sumusunod lang sa ating husband. Dahil kung ano ang binuksan ng iyong asawa, sasabihin niya sa iyo, sabihin niya, mga asawa ko, bubuksan ko ang panibagong dispensation of time. Kaya tayo, alam natin na mayroong binuksan ang Panginoon. Another dispensation of time. Nung panahon ni Paul, ano yon? Ephesians. Church age. Ano yung sumunod na church ages? Brother Dan, Ephesians, Smyrnians, amen? Ang Diyos ang nagbubukas. Amen? Hanggat sa umabot niyang huling panahon. Amen? Pero pag sinaraduhan na ng Panginoon, wala namang kung sino man pwedeng makapagbukas niyan. Amen? Biro mo, tinan mo nung nasarado na yung ark, Brother Dan. Amen? Yung mga tao pumunta doon, nagkakatok pa sila ito siya. Amen? Pabak pa sana nagato, Brother Dan, nagkuran-uran pa sana. Nagkakatok na sa mga tao. Noah, buksan mo ka din, Noah. Wala na kaming uana ni kan sa imong pigasabi, sa imong pinangaral. Kaso sabi ni Noah, di naman ako mapwedeng magbukas. Tapos na, so, panahon na kang Panginoon, bukas so pintuan ng arka. Pero nga nang isinarado na kadin ni Lord, di na kadi pwedeng buksan. Dawa, si Satanas pa, di naman kaya kan buksan. Mga kapatid. Amen? Kaya ano nangyari doon? Nangamatay sila. Dahil sa unbelief, sa hindi pagtanggap sa Panginoon. Amen? So, nastay mo palang gatong kakayahan na katong mga kapatid. Amen? Kaya mong buksan. Amen? Ang blessing. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Amen? Ang Diyos ay, sabi nga doon, kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay. Gawin niyang posible. Amen? Sino ang nakagawa niyan sa history of mankind? Wala pa. Kayang gawin ang imposible sa posible. Amen? Si Lord pa lang nakagawa niyan, Brother Dan. Amen? So, sabi dito, Dave, next. Amen? So, now, what did He promise to, amen? Sabi dito, now, what did He promise? He promised to vindicate Himself in a man, a human flesh, like He did to Abraham. When the Son of Man, it would be Son of Man. Amen? So, dito, not the Son of God. Now, the Son of God is in a Son of Man. Amen? So, tingnan natin mga kapatid. Anong pagkakaintindi natin itong Son of Man? Amen? Sabi dito, now see, what is the Son of Man? Ano yung sabi doon? Prophetic. Ibig sabihin, prophet. In a way of being a prophet. Amen? Sino nga yung prophet natin for this last days? Sino? Si Brother Branham. Siya ang nagbukas. Siya ang nagbukas ng selyo. Amen? Siya din ang nagsarado ng, ano yon, Brother Richard? Nung Bible, sealed it up. Anong meron kay Brother Branham? Nasa kanya yung key of David. Nasa kanya ang kapangyarihan, ibinigay sa kanya ang karapatan na meron ang ating Panginoon. Kasi kung natural ka lang na tao, hindi ka pwedeng magbukas ng selyo. Ang pwede lang makapagbukas ng selyo ay yung nagsara nito. Amen? Which is the Lord Jesus Christ Himself. Amen? So si Brother Branham, binuksan niya yung selyo. At nung binuksan niya yung selyo, sabi nga doon, meron ding sinaraduhan. And sealed it up. Yung, the Bible, amen, hindi ko na ilagay dito.
Amen. In the new field that we never known before and perfectly blends into the coming of the Lord. The seventh seal, sealed up, ano yon? Sealed up the entire book. Amen. Hindi ko na masyadong Amen. At sinelyuhan ng ating Panginoon. Amen. And sabi nga dito, Amen. So what was Malachi for? To be a prophet. Amen. What was these things to happen in the last day? Now, he never said when. He said they would happen. And they did. Now, you, if he is still the Son of God, amen, the Son of Man, ready to be revealed in the last days, on the throne of David, Birong Brother Dan, in the throne of David, a son of David, see, sabi nito, then if that's right, he promised that he is obligated to the word. Ano yon? He is obligated to the word. Amen. So next, sabi nga dito, the Son of God in the Son of Man on the throne of the Son of David at the fullness of time. Ano daw yun mga kapatid? Ano yung three sonship? Son of God, ay Son of Man, Son of God, Son of David. Amen. Sabi nga dito, Son of God in the Son of Man. Sino nga yung dispensation of ng Son of God? Ano yun, Brother Dan? Amen, yung pagiging ama. Brother Dan, the Son of God in the Son of Man. Sino yung Son of Man? Si Jesus Christ Himself. Amen, the Son of Man. Amen. Sabi ito, the Son of God in the Son of Man on the throne of the Son of David. Pwede ba mangyari yun, mga kapatid? Yes. At the fullness of time. Kaya nga pagtatanungin tayo, hindi ka na ngayon naniniwala sa Son of God, Son of Man. Naniniwala kami. Kasi Son of David, buo. Ito yung God, perfected in three. Amen. Son of Man, Son of God, Son of David. Pag kulang ng isa yan, hindi pa yan fullness. Hindi pa yan perfect. Amen. Kaya pag sinabi ng perfect, dumating na yung Son of David. Sino yung Son of David? Kaya nga merong overcomer, mga kapatid. Kaya nga merong nag-overcome. Amen. Kaya nga merong nagkaroon ng trono, dati yung trono sa Ama, at ngayon lumipat siya sa trono, sa sarili niyang trono. Amen? At siya ay hari. Amen? Hari siya ng mga ano? Mga kapatid, hari natin. Amen? Siya ay, sabi nga doon, nag-reign sa buhay natin. Amen? Pag sinabi mong merong lumuklok, Brother Dan, meron ng hari, meron ng pagiging hari. Ano na yan? Son of David. Amen. So, last, mga kapatid, the bridge. Amen. Sabi dito, notice, I believe I had that wrote down somewhere. Amen. To break the seals and to lose the title. Amen. Ano yon? Title deed. Amen. The message to the last angel, and he takes his kingly place. Amen? So anong sinabi doon, mga kapatid? Amen? Sabi dito, to break the seal and to lose the title. Kailan na-break yung seal, mga kapatid? Kailan? Amen? Lagi natin pinag-uusapan to, mga kapatid. Kailan na-break yung seal? Kailan? Anong date? Lagi natin pinag-uusapan. Meron nga tayong sineselebrate na panahong, amen, the opening of the seal. Nandun pa nga kayo nung nag-celebrate noon. Kailan to, mga kapatid? Amen? As an end-time message believer, dapat alam natin to, mga kapatid. Amen? Nung March, March, nandun nga tayo kila Pastor Mulo Amen? March 17, 1963. Binuksan yung selyo. Sinong nagbukas? Si Brother Branham. Amen? The ministry of the Son of Man. Brother Dan, binuksan niya yung selyo. Amen? To break the seal and to lose the
title deed book. Amen. So ano yung tatandaan natin as a end-time message believer? The opening ng seal. Kailan yung opening ng seal? Amen, mga kapatid. Kailan? March 17, 1963. Amen, kailangan. Next Sunday, magtatanong ulit ako sa inyo. March 17, 1963. Amen? At ano pa yung isa natin sineselebrate? Tatandaan natin yan palagi, mga kapatid. Because ito yung ibinigay sa ating hiwaga. Ito yung binigay sa ating revelation. Ito yung binigay sa ating mystery or ministry na ibinigay sa atin ng last messenger, ng last church age. Amen? Ano ba yung isa natin sineselebrate? February 28, 1963. So ano yung tatandaan natin mga panahon? Ano yon? March 17, 1963. And ano? February 28, 1963. So sa Sunday, mga kapatid, kayon kita memory verse nga, amen. Amen? Dahil the Bible is our life. This word is our life. Amen? Ewan ko ba, sa akin lang mga kapatid, ang Biblia ay buhay ko. Ewan ko, kayo, ano ba? Ano sabi ni Papa? Me too. Amen. It is by faith. It is a personal revelation. Amen. So, next Sunday, mga kapatid, magkaroon tayo ng memory verse. Amen. Sino ang sang-ayon? Itaas yung kamay. Amen. Kahit unti lang yung nakita ko nakataas ng kamay ang Panginoon. Amen. Kasi masaya, mga kapatid, pagka magkaroon tayo ng memory verse. Amen. Kasi we are, sabi nga doon, we are a written epistle read by all men. Sino naniniwala na we are a written epistle read by all men? Tapos hindi mo alam ang Bible? Tapos hindi natin alam ang Biblia? Amen. Ano ano natin, Brother Dan? Sabi nga doon, ano yung gagamitin natin? No, we are written epistle read by all men. Hindi mo alam kung ano. Lalo na di ka nagasimba. Ano nga? Written epistle. Kung manaram po, ano na. Amen. Kaya importante kan pagsimba, importante kan pagbabasa ni kan Biblia. Dawa. Si Brother Ping na sa nasunatara. Mga kapatid. Amen. Si Brother Ping na sa nasunatara ito sa group. Isa yung mga kaiba ito sa group, ita sa kamot. Amen. Tukay, sa mga young people, abo magitas kamot. Amen. Kaya sa Sunday, amen, bagunta naman, mga kapatid. Magkakain kitang memory verse. Dawa, sa mo na, may babasahin ka mo, okay na kadto. Yeah. Amen. Brother Dan, pwede kadto. Amen. Basta magkakain ka memory verse, at least, kain ka, nakikita. Inunga nga ni iyan, so pinaka-paborito mong verse sa Bible na nagkakayon kaning talagang tuminama maray sa puso mo. Amen. Uno, so pinaka-scripture sa Bible na isinapuso mo na talagang inalagaan mo na kading scripture na kadi. Aram ko, kayon. Amen. Sadnayan, ano nga ito mga kapatid? Amen. Sigurado kan, Sunday, magkasarabay. Resad kan. Sigurado ako, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Dahil talagang katotohanan, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, ay the same. Amen. The Scripture ay isinaad na itong mga bagay na itong mga kapatid. Amen. Alam ko, marami sa inyong gusto. Amen. Ako nga, yung John 15:16, ye have not chosen me,
but ye have not chosen me. Ay, ano? Nakalimutan ko. Yung first nun, John 15:16. Amen. Napakaganda ng mga kapatid. Inaalagaan ko yun, pero nalingaw na ako nung Amen. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Yung sa awitin ba yung paborito yun ni Lola Mams? Amen. Ye have not chosen me. Hindi ako ang pumili sa iyo, but ikaw ang pumili sa akin. Labing kisigbagan pa sa puso ka mga kapatid. Ang bihira, grabe. Ako pala ay pinili ng Diyos. Amen. Napaganda ng scripture na yun mga kapatid. John 15:16. Amen. Amen. Sabi dito, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Amen. Sa Tagalog, ano yon? Ako'y hindi ninyo hinirang o pinili, ngunit kayo'y hinirang ko. Amen. At aking kayo'y inihalal. Amen. And ordain you that ye should go and bring forth fruit. Na tayo daw ay humayo at ano yon? Magbunga. Amen. And that your fruit should remain. At ang bunga mo ay manatili. Ano yon? Yung legasiya mo. Kung ano yung mga magandang bagay na nagawa mo. Kailangan magbunga ka ng mga magagandang mga bagay. Ng mga magagandang testimony. Amen? Sabi dito that your fruit should remain. Na ang mga magaganda mong testimony ay manatili. Amen? That whosoever ye shall ask of the Father in my name, kaya kung unuman kan ayatan nyo, amen, sa sakang ngaran, anong mangyayari mga kapatid? He may give it to you. Ano ka to? Ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Amen. Amo katukan pigaalagaan ko ng verse mga kapatid. Amen. Dawa sen ka mapapayto Brother Dan. Amen. May birigla ang kuan yan. Birigla ang inangal ka bigla, mag-preach. Brad, di ka mag-preach. Amo na tulos. Alagaan mo na John 15:16. Di kamo ka nagpili sa ako ka nagpili sa inyo. Grabe na kang preaching na kan. Mga ipangod. Amen? At alam ko, lahat tayo merong verse na inaalagaan at tinatangi at na-inspire ka ng maigi. Amen. Aberaw. Amen? So sa Sunday, mga kapatid, maganda. Medyo gulpi kita, pero magayon man ligayon, mga kapatid, na magkakayon kitang memory verse. But kina sa Sunday, pipira na sa nasuidi sa church. Amen? But sa Sunday, pipira na sa nasuidi. Asan na si Kwan? Ay, ito nga pastor na, busy nga na Kwan. Amen? Pwede man po, magiti ka mo, mag-memory verse kita, na dawa kain ka man darang papel o kung sinurat mo, dawa problema. Amen? Brother Gabs? Amen. So, siguro punan ko muna sa mga young people. Amen? Sa Sunday. Sa mga young people ko muna punan. Amen? So, handa ka mo mga YP? Galang luwaya. Handa ba kayo mga young people? Amen. Gusto man ng mga elder mag-memory verse. Hindi ko man kang pipagalan kung mag-memory verse ka mo. Amen. So, good morning mga kapatid at hanggang dito na lang. Amen. At nawa ay na-bless ng lahat. And also, amen, amen, yung mga announcement natin, yung anniversary natin,